madaydayaw ti Apo kakabsat, naimbag nga rabii, ti tunggal may sa kadatayo, ket ti dayto nga kanito, dawatek nga tumakder ti tunggal may sa ta, kantaan tayo, ajay kanta nga kuna na, a pure heart, that's what I long for. A pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after thee. A pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after thee. A heart that hides your word, so that sin will not come in. A heart that's undivided, but one who rule and reign. A heart that beats compassion, that pleases you, my Lord. Sweet aroma of worship, that curses to your throne of pure heart. A pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after thee. A pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after thee. A heart that hides your words, so that sin will not come in. A heart that's undivided, but one you rule and reign. A heart that beats compassion, that pleases you, my Lord. A sweet aroma of worship that rises to your throne. A heart that hides your word. A heart that hides your word, so that sin will not come in. A heart that's undivided, but one you rule and reign. A heart that beats compassion, that pleases you, my Lord. A sweet aroma of worship that rises to your throne. A sweet aroma of worship that rises to your throne. A sweet aroma of worship that rises to your throne. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Madaydayaw ka, Apo, madaydayaw. Pudno na, Apo, nga daytay, tarigagay mi, O Lord God. Madan kami, iti pure heart, O Lord God. Oh, hallelujah, hallelujah. Sukimatam, Apo, dagiti puspuso miti, da ito nga kanito, Lord God. We thank you, Lord God, for we are gathered here once again, O Lord. Tida ito nga kanito, Apo. Tapno may kami, O Lord God. Ito'y silong tibalay mo, Lord God, Apo. Ngaw may kami, agkararag, agdaydayaw ken ka, Lord God. Apo, dawatan mi ti presensya mi ti dayto nga kanito, Lord God. We want to be in your presence, O Lord Jesus. Hallelujah. Ada kami, Lord God, nga si papakumbaba nga umay ti sangwa na mi ti dayto nga kanito, O Lord God. Idaydayaw kanitan tanok da ka, Lord. Hallelujah. Apo, dawatan mi, Lord God, ti pamawakawan mo, Apo, kadagiti naramid mi nga baso, Lord. Dagiti pagkurkurangan ti tunggal maysa kada kami, O Lord Jesus. Thank you, Lord. Katapo iti daytoy nga kanito, Lord.
Agyaman kami, Apo, iti pigsak and salon at mi, Apo, iti daytoy nga kanito, O Lord God. Agiti blessings, O Lord, nga inted mo, kada kami, Apo. Iti salon at mi, O Lord God. Hallelujah. Iti na siya, iti pigsami, O Lord God, Apo. Kan uray pa imot, O Lord, gyamang kami, Apo, ito nga kanito, O Lord Jesus, sada kami, Apo, nga natipon-tipon, O Lord God, hallelujah. Kat Apo, idaydayaw da ka, ito nga kanito, Lord, hallelujah. Kat Apo, agyamang kami ken ka, O Lord. Agsipod, O Lord God, tasi ka, Apo, iti Diyos, nga pagkamangan mi, Lord God. Kadagiti oras, O Lord, nga kailangan mi, Apo, iti tulong. Kadagiti oras, O Lord God, nga adadagiti problema nga may kada kami, O Lord God. Hallelujah. Katada ka, Apo, nga mangtultulong titunggal may sa kada kami, Lord God. And we also thank you, Lord God, for the joy, O Lord God, nga titad mo, kada kami, Apo, inaldaw-aldaw, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Kat Apo, si ka, Lord, tagtultuloy, umadda kada kami, Apo, tida ito yung aramidan mi, Lord God, tida ito yung prayer meeting, O Lord God. Hallelujah. Bless us all, O Lord Jesus. Hallelujah. Kat Apo, dagito iti dawatan mi, tinagan ni Apo mi nga Jesus. Amen. Kat iti da ito yung kanito, dawatak ka ni Pastor Pader. Ano ni Pastor? I'm sorry. Dawatak ni Pastora Grace. Magandang gabi po sa ating lahat. Praise the Lord. Maging sa online, binabati ko po kayo ng isang mapagpalang gabi saan man po tayo naroroon at tayo po ay magsama-sama sa pagpupuri sa Panginoon at sa pananalangin. Nais ko pong basahin ang salita ng Diyos mula sa 2 Chronicles chapter 33 verse 12 and 13. Second Chronicles chapter 33 verse 12 and 13. Sa gayoy 33 verse 12 and 13, Second Chronicles. Sa gayong kagipitay, dumalangin siya kay Yahweh at lubos na nagpakumbaba sa harapan nito. Dininig naman ng Diyos ang kanyang dalangin, kaya't napabalik siya sa Jerusalem at naghari uli. Noon kinilala ni Manase na si Yahweh ay siyang Diyos. Okay, since this is a prayer meeting, ang pag-uusapan po natin ngayon ay about prayer at mula sa ating teksto makikita po natin dito yung taong makasalanan, taong napakasama, napakarumal-dumal yung mga bagay na ginawa niya sa harapan ng Panginoon, ngunit dininig siya ng Panginoon. So titingnan natin kung ano yung sekreto niya. Sa kabila ng kanyang kasamaan, sa kabila ng kanyang pagkamakasalanan, dininig ng Panginoon ang kanyang panalangin. At walang iba kundi si Manase. Itong si Manaseng ito ay hindi po yung anak ni Moses, ngunit ito po yung anak ni Hezekiah, ni King Hezekiah po. Siya po ay naging hari rin ng bansang Israel o Judah for 55 years. At nung siya po ay nagsimula na maghari, siya po ay 12 years old pa lamang po siya. Siya na po ay napili na maging hari ng Judah. Ngunit, ang hari ito ay hindi po maganda o kaya hindi po niya sinundan yung yapak ng kanyang ama na si Hezekiah. Na si Hezekiah ay napakatuwid na tao ng Diyos. Sa kanyang paghahari, si Hezekiah ay yung sinundan niya kasi ay hindi matuwid na hari. Wicked king. Yung sinundan ni Hezekiah, nung siya po ay pumalit, yung lahat ng mga ginawa ng
ng unang naghari doon, mga kapatid, na mga altar, para doon ilagay ang kanilang mga Diyos-Diyosan. Nung si Hezekiah po ang siyang naging hari, giniban niya ang lahat ng mga ipinagawa ng hari na yan. At ibinalik niya yung tamang pagpupuri at pagsamba sa ating Panginoon. Ngunit nakakalungkot po na nung itong kanyang anak na si Manase ay pumalit sa kanyang trono, mga kapatid, ibinalik po niya yung pagsamba sa Diyos-Diyosan at mas masahol pa ang kanyang ginawa kaysa sa mga unang naghari doon sa Juda, dahil siya mismo ay sumangguni sa mga mangkukulam, sumangguni sa mga witchcraft, manghuhula, mangkukulam, at inaalay din po niya ang kanyang anak bilang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Pag inalay, ibig sabihin, pinatay niya yung kanyang anak para gawin niyang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. At hindi po nalugod ang Diyos, kundi nagalit ang Diyos sa kanyang ginawa. Alam naman po natin na isa po sa kasalanan na kinagagalitan ng ating Panginoon ay yung pagsamba sa Diyos-Diyosan. At itong Haring Manase ay yun po talaga ang kanyang ginawa. At in-encourage pa niya o kaya yung hinikayat niya yung mga tao doon sa Israel na sumamba o kaya talikdan ng Panginoon at sumamba sila sa mga iba't ibang Diyos. At tunay nga na nagalit ang Panginoon sa kanya, binigyan siya ng warning, nagbigay ng warning ang Diyos sa kanya na tigilan na niya ang kanyang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at pagsangguni sa mga mambabarang o kaya witchcraft, ngunit patuloy. At alam niyo po kung anong ginawa ng Diyos sa kanya? Nag-utos siya na inutusan niya yung hari ng Assyria para salakayin ang kaharian ng Juda at ginawan nila itong bihag. Inalada nga, yung bihag sa Ilocano? Naging kinuha nila si Manase, yung hari ng Assyria, at ginawang alipin o kaya bihag at dinala po siya sa Babylonia. Yun po ang kaparaanan ng Diyos upang si Manase ay matuto siyang magbalik loob sa Panginoon. Kaya hinayaan ng Panginoon na siya po ay mabihag. Imbes na nandun siya doon sa bansang Juda na naghahari, enjoying the blessing of the Lord. Ngunit dahil po sa ginawa niyang hindi kaaya-aya kundi karumal-dumal sa Panginoon, ang Diyos mismo ang nag-utos sa hari ng Assyria upang bihagin siya at talagang iginapo siya at dinala doon sa Babylonia at naging alipin o kaya naging bihag doon si Manase. Ngunit alam niyo po mga kapatid, yung pangyayari sa kanyang buhay na siya po ay naging bihag, yun din ang pagkakataon ni Manase na magbalik loob sa Diyos. Kasi si Manase, anak ni Hezekiah, at si Hezekiah ay taong matuwid sa Panginoon. Of course, tinuruan niya ang kanyang anak sa salita ng Panginoon. Itinuro niya ang salita ng Panginoon. Ngunit si Manase ay ginawa pa rin niya yung gusto niya na hindi siya sumunod sa pangaral o kaya turo ng kanyang ama. Ngunit ang Diyos ay napakabuti at napakamahabagin kay Manase, kaya ang ginawa niya, pinahintulutan niya o siya mismo ang nag-order, mga kapatid, doon po sa isang hari para bihagin siya. At doon sa pangyayari na yan, ano po ang ginawa ni Manase? Ito na po yung ginawa niya. Sa panahon ng kagipitan, nung siya po ay gipit na siya, nasa panahon ng pighati
si Manase, dumalangin siya kay Yahweh at lubos na nagpakumbaba. Ito po yung susi, mga kapatid, kung bakit pinakinggan ng Diyos ang kanyang panalangin. Bagamat itong hari na ito ay napakamasamang tao, na karumal-dumal po, sabi nga niya dito ay mas masama pa, mas masahol pa yung kanyang ginawang paglapastangan sa Diyos kaysa mga unang naghari sa kanya. Ibig sabihin, sobra-sobra po yung paglapastangan niya sa Panginoon. Sobra-sobra po yung ginawa niyang kasamaan sa harap ng Panginoon. Ngunit, nung siya na po ay nasa kagipitan, nabihag siya at hindi po natin alam, hindi nakadetalyado dito, hindi specific kung ano po yung ginawa sa kanya. Alam natin siguro na kung bihag talagang nandun ka sa isang tabi, nabihag at wala kang kalayaan sa iyong sarili. Nung hirap na siya, nung siya po ay nasa kapighatian, kagipitan, yun din ang pagkakataon na siya po ay nagbalik loob sa Panginoon. Lubos na nagpakumbaba, sabi niya dito, lubos na nagpakumbaba sa harapan nito. Dininig naman ng Diyos ang kanyang dalangin. So yung lubos na nagpapakumbaba, nandun na po yung repentance, yung pagsisisi sa kanyang mga ginawa. Isang pastor na nabasa ko sa kanyang libro, sabi niya, ang panalangin lang daw ang panalangin ng isang makasalanan na pakikinggan ng Panginoon ay yung prayer of repentance. Yun lang daw ang panalangin ng yung mga masasamang tao, yung mga makasalanan na pakikinggan ng Panginoon. Prayer of repentance. At ganun po ang nangyari kay Manase. Bagamat ang taong ito ay talagang nakapakinig na siya ng salita ng Panginoon dahil ang kanyang tatay ay matuwid, naging hari din ng Israel. Ngunit hindi po niya sinunod, hindi po niya ginawa kung ano po yung karapat-dapat o kaya nagbibigay lugod sa Panginoon, kundi linapastangan niya ang Diyos, sinaway niya kung ano po yung utos o kaya batas ng Panginoon, kaya dito po nagalit ang Diyos sa kanya. Ngunit, nung siya na po ay naghihirap, nung siya na po ay talagang nasa kalagitnaan ng kanyang pagpipighati, doon po siya dumalangin sa Panginoon. Siya po ay nagpakumbaba, lubos na nagpakumbaba, sabi niya dito, at napakamahabagin ng Diyos. Dininig naman ng Diyos ang kanyang dalangin, kaya't napabalik siya sa Jerusalem at naghari uli. Noon kinilala ni Manase na si Yahweh ay siyang Diyos. Praise the Lord. Diba mga Kristiyano, ganun din po tayo. Kung minsan matigas ang ulo natin, pinipilit natin yung gusto natin, kahit alam natin na yun ay hindi kalugod-lugod sa Diyos o kaya naman hindi natin pinapansin yung mga batas ng Panginoon, yung pinapagawa ng Diyos, ayaw nating gawin. Kaya kung minsan, hinahayaan din ng Panginoon na dumarating ang mga pighati. Ano ba yung mga pighati sa buhay? Mga sakit, yung kahirapan sa buhay. Para tayo po ay magbalik loob sa Panginoon. Yun po pala ang isang dahilan kung bakit dumarating mga pighati, mga kapighatian sa buhay, para tayo po ay matutong magbalik loob sa Diyos. Ganito po ang nangyari kay Manase. At nagbalik loob siya sa Panginoon. At muli siyang bumalik sa Israel at siya po ay naging hari uli. Purihin po ang Panginoon. At mula noon, si Manase ay kinilala niya ang Diyos. Kinilala ni Manase si Yahweh ay siyang Diyos. Purihin po ang Panginoon. Dahil sa kanyang kahirapan, nakilala niya ang Panginoon. Binigyan niya ng pagsamba, totoong pagsamba ang Panginoon nung siya po ay nakaranas ng matinding kapighatian sa kanyang buhay. Kaya, hindi ko din sinasabi na lahat ng dumarating sa atin na kapighatian ay bunga ng ating mga pagsaway sa Panginoon. Ngunit, may mga pagkakataon na kung tayo po ay sumasaway
kung tayo po ay hindi sumusunod, kung tayo po ay yung ipinipilit natin, yung gusto natin, bagamat ito po ay alam natin na labag sa kalooban ng Diyos, hahayaan ng Panginoon na dumarating ang kapighatian sa ating buhay para tayo po ay matutong magbalik loob sa Kanya. Even sa mga sakit natin, kung minsan sa mga karamdaman, para tayo po ay matutong magpakumbaba sa Panginoon. Para tayo po ay matutong laging sumangguni sa Panginoon. Dahil kung minsan, kung okay ang lahat, walang problema, walang mga sakit, kung minsan nakakalimutan natin yung yung mga duty natin sa Panginoon na manalangin, pagbabasa ng Biblia, kung minsan natatabangan na tayong gumawa sa mga gawain para sa Panginoon, kaya hinahayaan ng Diyos yung mga pangyayari para tayo po ay laging yung stay connected with the Lord. Nung ako nga po ay nagkaroon ng sakit na frozen shoulder for almost a year, 1 taon po talaga. Kasi nagsimula June 2021. Saka lang po ako gumaling, June 2021? 2020, nagsimula June 2020. 2021. Gumaling ako June 2022. Exactly 1 year. At alam niyo po sa mga pagkakataon na yon, marami po akong natutunan, marami po akong natutunan sa Panginoon. Natutunan kong magtiis, natutunan kong yung sa mga panahon na yon ay wala kang ibang gawin kundi manalangin ng manalangin, wala kang ibang alam mo na makakatulong sa iyo kundi ang Diyos. Kasi kahit yung doktor, talagang hindi niya alam kung ano yung eksakto na gamot para sa ganun na klase ng sakit. 4 na doktor yung pinuntahan ko, wala pa rin nakakapagbigay ng lunas sa aking karamdaman. At natatakot na ako na ituloy-tuloy yung painkiller kasi yung mga matataas na painkiller ay talagang hindi na tumatalab sa akin. Ngunit alam niyo po, sa mga panahon na yon, natuto po akong magdepende sa Panginoon. At nakita ko rin na, sabi ko, ang dali pa lang yung bang tumalikod sa Panginoon sa mga panahon na talagang nahihirapan ka. Pero may mga Kristiyano din, na mas madali po ang lumapit sa Diyos kung meron kang mga karamdaman, di ba? May mga Kristiyano na talagang natatabangan sila sa paglilingkod pag dumadaan sila sa mga pagsubok sa buhay. Ngunit meron ding mga Kristiyano na lalo silang lumalapit sa Panginoon kung sila po ay may mga karamdaman. At sa panahon na yon na ako ay talagang nag-suffer ng matindi, sa mga panahon na yon nakita ko kung gaano kabuti ng Panginoon, na kahit sa kalagitnaan ng sakit ay talagang nandun pa rin yung peace of mind, mga kapatid. At muli kong napagtanto yung verse na 2 Corinthians chapter, yung sinabi niya doon na my grace is sufficient for you. Si Apostol Pablo, siya po ay nanalangin 3 times. At ngunit anong tugon ng Diyos sa kanya? Hindi niya tinanggal yung thorn of the flesh niya na ipinapanalangin niya na maalis sa kanyang katawan, kundi ang tugon ng Panginoon, my grace is sufficient for you. At nung alala ko yung verse na yon, Panginoon, kahit may sakit ako, maglilingkod pa rin ako sa iyo. Kasi may mga time na ayaw ko na talagang tumayo na ayaw ko nang mag-preach dahil nga sa matinding karamdaman. Para bang ang tingin ko is nagbabalat kayo ako sa harapan ng mga tao na nag-i-encourage ako ng mga tao, pero ako depressed. Ako ay talagang dahil in pain ako lagi, lalong-lalo na sa paggabi talagang doon umaatake ang frozen shoulder. Masakit, hindi ka na makakatulog. Ang ginagawa ko noon, bumabangon ako, binababad ko yung paa ko at kamay ko ng mainit na tubig para ma-relieve yung sakit. Ngunit sa mga panahon na yon na ako po ay in pain, doon ko nakita at
nakita yung pag-ibig ng Diyos. Yun nga, yung sinabi ni Apostol Pablo yung sinabi niya doon na my grace is sufficient for you, yung tugon ng Panginoon sa kanyang panalangin. Kaya mga kapatid, sa gabing ito, hindi ko alam kung ano po yung mga sitwasyon natin, kalagayan natin, ngunit sigurado ako na bawat isa sa atin may mga pinagdadaanan. May mga problema sa buhay, ngunit sa panahon na may problema tayo, yun ang panahon na lalo po tayong dumikit sa Diyos. Amen. Ajay ti tiyempo nga adda tayo nga umasidag kini Apo Diyos, hantay nga agtamtampo, hantay yung agpaspasugnod, kayat ni Apo Diyos nga imold dagiti biyag tayo kasi yung time na nagsasuffer ka, doon mo mararanasan na ang Diyos pala ang tunay na bibigay ng lunas. Kasi hindi naman tuloy-tuloy yun. Pero 1 year nga lang. Yung 1 year na yon na nagsuffer ako ng frozen shoulder, ay talagang nakita ko yung kagandahang loob ng Panginoon. Siya po ang nagbigay ng tibay ng loob sa akin para yung challenge na yun ay mapagtagumpayan. At alam ko na yun ang gagawin din ng Panginoon sa bawat isa na nagtitiwala sa Kanya, na nagpapakumbaba po tayo, kung ano man po yung mga kadahilanan, purpose ng Panginoon, at alam ko na ikaw lamang ang nakakaalam niyan, purpose ng Panginoon kung bakit dumarating yung mga pighati sa ating mga buhay. Kapatid, hindi sapat yan para tayo pa ay tumalikod sa Panginoon, kundi lalo po tayong dumulog sa Panginoon katulad ni Manase. Kung tayo man po ay may rebellion spirit, kung tayo man po ay para bang may mga tampo tayo sa Panginoon, iwanan na natin yung mga tampo-tampo na yan. Tayo po ay magpakumbaba sa harapan ng Panginoon at sigurado na pakikinggan ng Panginoon ang ating mga dalangin. Sigurado, tutugunin ng Diyos ang panalangin ng bawat isa. Dahil yun po ang layunin niya. Dahil di kayat ni Apo, di man denggen na, ti kararag tayo. Hanamot kat kayat, ngahan ko mga sungbatan dagiti kararag tayo, ngam addada dagiti kararag tayo nga, saan nga dagdagos ka masungbatan, tadati plano kin panggap ni Apo Diyos. Madaydayaw iti Apo. So iti dayto nga rabii, kas mapantayo iti panagkararag, kakabsat sa sentro tayo man, dagiti puso tayo kani Apo Diyos, no addaman ti kinatangsit, kung may mga kapalaluan sa ating mga puso, kayabangan sa ating mga puso, o ano paman, yung mga nasa puso natin na alam natin na hindi kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. Tayo nga po ay magpakumbaba sa kanyang harapan. Katulad ni Manase, nagpakumbaba siya at agad-agad dininig ng Panginoon ang kanyang mga panalangin. Purihin po ang Diyos. Dadako na po tayo sa ating panalangin. Pupunta po tayo sa ating personal prayer. At dudulog tayo sa Panginoon na punong-puno po ng pagpapakumbaba ang puso ng bawat isa sa atin. Praise the Lord. At tayo na po ay pupunta sa ating mga lugar na gusto nating manalangin.
tayo po ay tumayo at tayo na po ay manalangin. Ay, may prayer request. Panalangin muna natin yung mga prayer request sa online. Joey De La Cruz for healing. Let us pray for Brother Joey De La Cruz for healing. Sino pa po ang may prayer request ng healing? Si Luis, Sister Luisa. Ay, okay. Let us pray for Sister Luisa, healing also. Sino pa po? Yung healing muna. Sino pa po yung healing? Okay. So aside from healing, ano pa po yung mga prayer request natin? Oo nga po, yung tubig. Alam ko na dumaan nga po kami kanina sa Siobal, sabi ni Pastor, wala na, last day na yata na yung pag-igib dyan po sa Siobal at wala na pong, hindi na po yata mapapayagan ng San Miguel na mag-igib sa Siobal. Kaya let us pray for the favor of the Lord. Alam ko na hindi po tayo pababayaan ng Diyos dito sa San Miguel. Although kanina sinasabi namin, wala, kawawa naman ng San Miguel. Paano kaya yan pag walan na kayong mapagkukunan ng tubig? Pero sa pamamagitan ng panalangin, alam ko natutuginin po tayo ng Diyos. Kahahabagan po tayo ng Diyos. Healing also for Sister Noemi. At lahat po ng mga may karamdaman, kung may mga prayer request po tayo sa karamdaman, idulog po natin yan sa Panginoon. Okay po? Wala na pong mga ibang prayer request pa. Okay. Tayo po ay muling manalangin. O Diyos, mahabagin, kabanal-banalang naming Diyos, patuloy namin na itinatanghalang yung banal na pangalan dahil ikaw ang nararapat, O Diyos, na tumanggap sa lahat ng aming mga papuri. Salamat po, Panginoon, maging sa individual prayer namin ngayon na nabigyan po kami ng pagkakataon na makiusap sa inyo, Panginoon. Salamat po dahil alam namin na lahat ng aming mga panalangin ay iyo pong diringgin, Panginoon. Kami rin po ay nananalangin para sa mga kapatid namin na may mga karamdaman, nabanggit na po ang kanilang mga pangalan sa oras na ito, saan man sila naroroon, Panginoon, kumilos ka sa kanilang kinaroroonan at tanggapin nila ang himala ng kagalingan mula sa inyo, Panginoon. Ang lunas ay ikaw ang pinanggagalingan, Panginoon. Kung may mga ginagamit man sila na medisina, ito po ay instrumento mo lamang. Ngunit ang nagbibigay ng lunas ay ikaw, Panginoon. Kaya sa oras na ito, O Diyos, pangaasim ka dit, agtignay ka, nga si mama nakabalin, kadagitoy nga kakabsat mi, nga daan ti anayan, itinagan ni Jesus. Agyaman kami, Apo, agyaman kami launay, tasika tinang sursuro kada kami kinapadasan min no kasanukang agtrabaho kadagiti biag mi Apo nga uray kadagiti saksakit mi Apo Dios napadasan min nga sikati nangagas kadagiti amin ngan anayen mi sudga po na nga isu kaditi aramidom kadagiti nga kakabsat mi nga daan iti sakit iti daytoy nga oras agasam ida iti nagan niya po mi nga Jesus giyaman kami Apo uray pay Apo iti agdama nga problema iti San Miguel itata Apo awanon Apo Dios iti pagalaan iti danom gaputan na pagbawalan na po ang pag-igib ng tubig sa Siobal ngunit sa araw na ito Panginoon ito po yung pagkakataon na kumilos ka O Diyos alam namin O Panginoon na hindi mo pababayaan na mawala ng tubig ang San Miguel ito po ay napaka-importante basic need namin Panginoon ang tubig kaya hindi po maaring mawalan ang tubig dito, Panginoon. Kaya anuman po yung mga pamamaraan na ginagawa ng mga barangay council, tulungan mo po sila, Panginoon, bigyan mo po sila ng wisdom. Panginoon, kung paano ang tamang pamamaraan para magkaroon po kami ng tubig dito sa San Miguel. Nagmamakaawa po kami, Panginoon. Kahabagan mo ang barangay San Miguel. Bigyan mo po kami ng mapagkukunan ng tubig. Hindi mo po kami
kami pababayaan. Sigurado po kami, Panginoon, lalong-lalo na, Panginoon, sa mga matuwid, sa mga anak mo na naglilingkod sa inyo, Panginoon, hindi mo sila pababayaan na mawalan ng inumin, mawalan ng tubig, Panginoon. Kaya sa inyo po kami umaasa, O Diyos, tulungan mo ang bawat isa na magtiwala lamang sa inyo, maglagak ng tiwala sa inyo, Panginoon, na hindi kami panghihinaan ng loob, hindi po kami wawawalan ng pag-asa dahil ikaw ang magbibigay sa amin ng tubig dito sa aming Barangay San Miguel. Salamat po, Panginoon. Salamat po, O Diyos. At ano man po yung mga prayer request ng bawat isa sa amin na hindi po namin nasabi, confidential, ngunit alam namin na wala pong confidential sa inyo. Batid mo ang aming mga puso, nagmamakaawa po kami sa inyo, nakahabagan mo ang bawat isa sa amin. Kami po'y nagmamakaawa na tugunin mo ang lahat ng aming mga panalangin, O Diyos. Ano mang aspeto, O Diyos, Apo, ang pakpakaasi kami nga si kakaditag tignay nga si maman nakabalin. Iti daytoy nga rabii amami nga nasantuan. Apo, agyaman kami launay, tanakaimimbag ka nga Diyos, sa napadasan na kan Apo, katitultuloy mo ka di nga patibkuran, dagiti pamatimi, papigsaan dagiti pamatimi, tapno si kalaang iti pagtalkan mi, Apo, awanti sa balin nga pagtalkan mi no saan laang nga sika, tasika, O Diyos, iti makaamu, iti pudno nga sitwasyon, iti tunggal maysa. Agyaman kami launay, Apo. Ikarkararag mi mo't uray pay, iti asidegan nga district fellowship ng mga women, mga kababaihan, nagaganapin po sa Samon, Santa Maria, Pangasinan. Panginoon, dalangin namin na ikaw po, O Diyos, ang maghanda sa lahat ng mga pupunta doon, dadalo doon, lahat ng mga churches na may balak na pumunta, Panginoon, sapay kadi nga sikati mangitid, mangisagana dagiti kasapulan, mga sasakyan, mga financial na pangangailangan, Panginoon. Nagtitiwala po kami na ikaw po ang magpro-provide sa lahat ng aming mga pangangailangan. At Lord, uray pay Apo iti host church sa Samon, Panginoon, dalangin namin na ikaw din po ang tumulong sa kanila na maihanda ang lahat ng aming mga kakailanganin sa fellowship na yan at magiging successful dahil ikaw po ang tutulong, ikaw po, Panginoon, ang siyang maitataas, maibabandila sa gagawin namin na fellowship na yan, Panginoon. Salamat po, maging sa mga speaker, Lord, na gagamitin mo, ikaw din po ang tumulong sa kanila, give them wisdom, Panginoon, dahil kung kami lamang wala kaming alam, wala kaming nalalaman, ngunit kami po'y nagtitiwala na ikaw po ang magbibigay ng dunong sa bawat magsasalita, Panginoon. Salamat po, O Diyos, at kami po'y maghiwa-hiwalay sa gabing ito, ngunit patuloy na maranasan namin ang iyong biyaya, maging sa online, mga sumusubaybay sa gawain na ito, Panginoon. Dalangin din namin na ikaw din po ang kumilos sa kanilang mga buhay, pagpalain mo saan man sila naroroon, Panginoon, saan man dako sila naroroon, mga miyembro po namin na nasa iba't ibang sulok ng mundo, Panginoon, pagpalain mo ang bawat isa sa kanila. Ano man po ang kanilang mga kahilingan, O Diyos, ipakita mo na ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na tumutugon sa lahat ng aming mga panalangin. Salamat po sa gabing ito, Panginoon. Sa inyo namin ipinagkakatiwala ang aming mga buhay. Lahat po ng papuri at pagsamba ay amin pong binibigay sa inyo sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Lahat ay magsabi ng Amen. God bless us all. Okay? Ibigay po natin ang ating mga handog sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na pinagkaloob mo sa amin para masamba ka po namin, O Diyos, sa pamagitan po ng pagbibigay ng aming mga handog.
Tanggapin mo po ang mga handog na ito bilang matamis na samyo sa iyong banal na harapan at maluwalhati ka, O Diyos, sa mga offering na ito dahil binigay namin ito, O Diyos, bilang pagsamba at pasasalamat. At magagamit po ito sa ikalalago, O Diyos, ng iyong gawain at ikaluluwalhati ng iyong pangalan. Pagpalain mo po ang bawat isa at ibuhos mo po ang pangangailangan at pagpapala sa bawat isa at pamilya ng bawat isa sa amin. Thank you, Lord, for your blessing. And thank you, Lord, sa katugunan ng aming mga patalangin. We give you all the glory, the honor, and praises in Jesus' name. Amen. Maraming salamat po.